Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Sa araw ng A-Class Abyss Mission, nanguna sa pagpasok sa gate ang Hunting Heart, pinamumunuan ng matatag na si Fa Xiong. Sumunod dito ang Scavenger's Home, sa pamumuno ni Ye Qing, na may malamig na mata at laging kalmado kahit sa gitna ng panganib. Paglagpas ng portal, halos mapalunok si Zhou Tong. Sa halip na dilim at makipot na lagusan, bumungad sa kanya ang malawak na kalangitan, bughaw, kumikislap, at imposibleng tunay. Sa harap niya ay isang desyertong walang hanggan, may mga batong kasing laki ng gusali na nakalubog sa ginintoang buhangin. Ibang-iba sa inaasahan niyang dungeon-like na abyss. Napatalon siya sa tuwa. Hindi ko akalaing ganito kaganda. A-Class Abyss pala ha. Para siyang batang nakakita ng amusement park. Gaya ng lagi, mas maingay pa siya kaysa sa mga monster na nag-aabang sa malayo. Narinig ito ni Ye Qing na kakapasok lang kasama si Wu Ming, na, tulad ng nakasanayan, may mukha pa ring parang walang nangyayari sa mundo. Marahan ngunit malinaw ang sagot ni Ye Qing, parang isang guro na nagsasabi ng delikadong katotohanan. May mga open-world abyss paminsan-minsan. Walang silid, walang sumpa, pero wala ring direksyon. Kapag naligaw ka dito at hindi mo alam ang daan pabalik, tapos ka. Napatingin si Wu Ming sa walang katapusang buhangin at napabuntong hininga. Sa wakas, nagpakita siya ng emosyon, kahit konti. Buhangin. Ayoko ng buhangin. Para bang iyon ang tunay na kalaban ng araw. Biglang napalingon si Ye Qing nang marinig ang pagpasok ng dalawang babae. At ang suot ng dalawa. Parang hindi A-Class Mission. Parang beach vacation. Sunglasses. Mahahabang damit. Balot na balot sa tindi ng araw, pero fashionista pa rin. Tumaas ang kilay ni Ye Qing. Sigurado ba kayong ganyan ang isusuot ninyo sa isang abyss? Walang bakas ng duda si Ye Ling nang sumagot. Kailangang harangan ng araw. Parang iyon na ang pinakamalinaw na paliwanag sa mundo. Sandaling natahimik ang lahat, at saka marahang tumanggaw si Ye Qing, parang wala na siyang lakas para kontrahin. Makalipas ang ilang minuto, naglalakad na ang lahat ng hunter sa gitna ng disyerto. Nangunguna ang grupo ni Fa Xiong, determinadong mauna sa anumang panganib. Habang ang grupo naman ni Ye Qing ay kalmadong nakasunod sa likuran, tila ine-enjoy pa ang tanawin, para bang nasa bakasyon at hindi sa buhay at kamatayang misyon. At si Zhou Tong, ayon, naglalakad habang may sariling mundo, malayang nagbibigkas ng tula o kanta. Para bang may invisible spotlight sa kanya at may audience sa harapan. Sa isang A-Class Abyss na puno ng peligro, siya lang talaga ang may lakas ng loob mag-perform. Nakakrus ang braso ni Fa Xiong habang naglalakad sa malawak na disyerto, halatang inis sa bawat hakbang. Sa tono na parang gusto na niyang bumalik sa lungsod, mabigat niyang sinabi. Ayoko sa lahat ang bukas na lupain. Kailangan pa nating maglakad ng napakalayo bago pa natin makita ang mission target. Tahimik na naglakad ang kanyang mga miyembro sa tabi niya, hanggang may isang nagsalita. Isang hunter na nakasuot ng tulad ng pang-witch, may mahabang balabal at sombrero, ang umubo ng marahan bago magsalita, na agad nagkuha ng atensyon ni Fa Xiong. Ayon sa mga report, may isang oasis fortress sa gitna ng abyss na ito. Napatigil si Fa Xiong at napakunot ang noo. Oasis, fortress, sa gitna ng walang katapusang desyerto. Tumingin siya sa paligid, buhangin, bato, at init lamang ang naroon. Wala man lang kahit isang halamang ligaw. Wala rin silang nakasalubong na kahit anong halimaw mula kanina. Isang bagay na imposible para sa isang A-Class Abyss. Isa pang miyembro ang sumabat, halatang kinakabahan. Sa oras na to, may kakaiba akong nararamdaman.
Itinuro niya ang langit. May kawan ng mga ibon na umiikot sa itaas natin. Pakiramdam ko, pwede nila tayong atakihin anumang. Sandali, nagulat ang katabi niyang hunter at mabilis na tumingin sa direksyong itinuro nito. Pagkakita niya, agad lumaki ang kanyang mga mata. Hindi yun karaniwang mga ibon. Malalaki ang kanilang katawan, malalapad ang pakpak, at panang balahibo ang buong anyo, ngunit ang mga kuko nila ay matatalim na parang kutsilyo. Mukha silang araw-araw nagi-gym para pumatay ng adventurers. Mga malaibon na halimaw. At bago pa makapaghanda ang lahat, bigla silang sumugod, ibinagsak ang kanilang mga anino mula sa langit. May isang hunter ang napasigaw. Alerto lahat, hindi yan ordinaryong ibon, mga harpies yan. Sinundan pa niya ng mabilis na paliwanag habang umiiwas sa unang pag-atake. Sa ganitong klaseng bukas na kapaligiran, sila ang may natural na kalamangan. Mula sa himpapawid sila umatake. Mabilis siyang nag-utos. Lahat sa likuran ko, bilis. Habang nagtatakbuhan at nagtatago ang hunting heart, napansin ng isa sa kanila ang grupo ng ating bida. Ay naroon lang, nakapwesto lang sa bukas na, walang takot, walang balak magtago. Parang gusto nilang magpakain kaagad upang mamatay. Nagpanteng ang tenga ng hunter at sigaw. Hoy! Kayong grupo ng mga namumulot ng basura. Sigaw niya, parang magulang na nauubusan ng pasensya sa isang batang pasaway. Bakit hindi pa kayo naghahanap ng mapagtataguan? Gusto niyo bang mamatay? Sa gitna ng kaguluhan, tila sila lang ang kalmado. At lalo pang ninas ang hunter dahil parang sila pa ang mas relax kaysa sa mga harpy sa ere. Tugon naman ng ating bida. Ano ang dapat katakutin? Bukod sa pagdakma sa mga hunter at paghulog mula sa mataas na lugar, wala namang ibang pinsalang ginagawa ang mga birdmen. Sagot ng ating bida, na halatang nababagot pa kaysa kinakabahan sa nangyayari. Dugtong pa ni Xingran, kung may mahuli sa inyo ng mga ibon, ibig sabihin lang, ang formation nyo ang wala sa ayos. Panigurado, kung hindi ang pagpoposisyon mismo ng hunting heart ang problema, ibig sabihin kayo iyon. Narinig ito ng isa pang miyembro at agad siyang sumabog sa galit. Kayo, mga pantulong na tauhan lang kayo sa aming grupo. Ang lakas ng loob niyong kutsain ang main force ng group. Sigaw niya, nang gigigil sa grupo ng ating bida. Dugtong pa niya, pinayagan na kayo ng boss namin na kunin ang mga basurang malalaglag mula sa mga halimaw na mapapatay namin. Hindi nyo ba alam na malaking pabor yun sa grupo nyo? Sino kayo para magyabang dito? Kasabay nito, ang mga harpies sa ere ay naglalaway na tila nakapili na ng kanilang mga mabibiktima. Sabay sugod ito sa grupo ng hunting heart, habang pilit hinaharangan ng tank ang harapan. Ang hunter naman ay lumayo upang makahanap ng magandang pwesto para umatake, samantalang ang swordman ay tumakbo palapit upang tulungan ang front tank sa harapan, na nakikipagbakbakan sa mga harpies. Pagkalayo ng hunter, pinakawalan niya ang isang mabilis na arrow patungo sa halimaw, ngunit biglang naiwasan ito ng harpy sa tamang oras. Dahil doon, kaagad siyang napansin ng harpy at dali-daling binitbit sa dalawang braso upang iangat sa ere. Sabay sigaw ng hunter, bakit ako kaagad nakakaser? Hoy kayo dyan, tignan ninyo ko dito. Habang kanakaway ang kanyang mga kamay sa ere, sumigaw pa siya. Mayroon bang kahit isang nakakarinig sa akin? Tulungan ninyo ako dito. Ang tank naman ay biglang napalingon sa sigaw ng hunter, kaya dali-dali niyang ipinon ang puwersa sa kanyang mga paa. Sa pagtalon niya patungo sa hunter, nagmintas ang kanyang paa. Sabay sabi niya, agay, ang malas. Konti na lang sana, maaabot ko sana ang paa niya upang mahayla sila pababa. Kitang-kita nga ang pagmintes ng kamay ng tank sa dulo ng sapatos ng hunter, na mayabang na nakatingin. Si Yaling naman, na tila nababagot sa napanood, dali-daling nagpakawala ng isang pag-atake sa tumatakas. Na harpy bitbit ang hunter. Kasabay nito ang malakas na pagsabog sa ere, at dahil doon, nagkaroon ng matinding impact sa kalangitan, na nagpalipad pababa sa hunter.
Kasabay nito, pagtingin ng tank kung saan pabagsak ang hunter, kitang-kita niya ang malakas na pagkakahulog ng kanyang kasamahan sa lupa. Sa sobrang pagkabagot ni Yeling, tumingin siya sa hunter na nahulog habang hinihipan ang umuusok na daliri, at kasabay na hindi niya napigilan magsalita. Akala ko naman na ang grupo ng isang mataas na elite team ay malakas at maayos. Pero ang mga miyembro pala ng Hunting Heart, parang may ilan lang na napilitan isali upang makumplito ang grupo nila para makapasok dito, at napilitan lang din isama para madagdagan ang bilang nila. Halatang napahiya ang archer ng Hunting Heart, nanginginig sa galit. Sabay, sabi niya sa grupo ng ating bida, "Kasalanan niyo to, kung hindi niyo ako ginulo kanina, nakapagtago sana ako sa ligtas na lugar." Tumingin ang ating bida, sa kanya na may blankong ekspresyon habang hinihipan ang kamay, na parang tinitingnan lang ang isang insect na maingay na nalaglag sa kalangitan. Maling posisyon, wala sa ayos ang galaw, at mahusay pa sa pagsisi ng iba. Ganito ba kumilos ang main force ng Hunting Heart? Hindi pa tapos magsalita si Yetching nang biglang sumugod mula sa himpapawid ang isang grupo ng harpies, tuon sa direksyon nilang dalawa ni Wuming. Sisigaw na sana ang isang hunter para balon sila, ngunit kaagad siyang pinigilan ng kasama niyang tank. "Hayaan mo sila, Jin Osto nila yan. Tingnan natin kung kaya nilang gawin ang ginagawa natin best portion." Samantala, ang ating bida ay tumingin lang sa papalapit na harpies na para bang mali ang target na pinili ng mga halimaw. Walang takot, walang pangamba, ni hindi man lang niya binago ang poster. At sa mismong iglap na sumadsad ang mga harpies pababa, sabay-sabay na sumalpok ang hangin. Swoosh! Isang mabilis, halos hindi makita na galaw ng kanyang sandata. At napugutan ang lahat ng harpies sa isang kisap mata. Tumilapon ang mga ulo, bumagsak ang mga katawan sa buhangin, at tumahimik ang paligid. Ang ating bida, nakatayo lang, kalmado. Parang walang nangyari sa isang iglap, sabay-sabay itong tinapos ni Yetching at dahil sa sobrang bilis ng pangyayari, napasigaw ang isa sa mga miyembro ng Hunting Heart. "Papaano? Anong nangyari?" Kahit ang iba pang nakakita ay napaatras, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Ang mga harpies na pinuproblema nila ilang minuto pa lang ang nakalipas, naglahong parang bula sa isang iglap. Isa sa kanila, nanginginig ang kamay habang pinupunasan ang pawis sa noo, pilit na pinapalakas ang loob. Pagyayabang niya, "Sinuwerte ka lang. Nataman mo lang ang weak spot nila kaya napaslang mo agad sila sa isang atake lang." Sigaw niya, kahit bakas sa mukha ang takot. Dagdag pa niya sa tinig ng pagyayabang, "Kaya ko rin yun. Madali lang yun." Pero bago pa siya matapos magyabang, biglang gumalaw ang harpy na bumagsak sa harapan niya. Tumingin ito kahit putol na ang leeg, parang isang patay na ibong pinilit sumigaw sa hunter. Ang hunter naman na nabigla napasigaw ng tulong. Tulong, halos mapigtal ang lalamunan sa takot. Sa loob ng isang hakbang, umabant ang ating bida. At, inapakan niya ang ulo ng halimaw. Sabay tunog ng malakas crack. Parang boteng nahulog at nabasag sa bato. Tumingin si Yetching sa nanginginig na hunter, malamig ang mga mata. Ang mga harpy ay sensitibo sa tunog. Tumikim siya ng marahan. At ang sobrang pagsigaw mo ang nag-aanyaya ng kapahamakan. Kung ayaw mong dumami pa, tumahimik ka at magpatuloy sa paggalaw. Walang imak ang hunter, nakayuko, parang batang pinagalitan ng propesor. Habang nagkakalat ang tensyon sa gilid ni Yetching, walang tigil ang gyera sa kampo ni Fashong. Ang ingay ng sigawan, hampasan, at pagbagsak ng mga halimaw ay tumawag ng pansin ng iba pang mga harpies sa malayo. Unti-unti silang nagsilikuran at lumipad tungo sa kanilang lokasyon, parang ulap na unti-unting sumasakop sa langit. Nang mapansin ito ni Fashong, hindi niya napigil ang mag-init ang ulo. Sino ang nagre-recruit ng mga mahihinang ranger at warrior na yan? Bulyo niya sa kanyang kanang kamay. Tanggalin sila pagkatapos ng mission. Hindi ko kailangan ng pabigat. Agad namang sumang-ayon ang kasama niya, walang pag-aalinlangan.
parang matagal na niyang hinihintay ang utos na iyon. Samantala, sa kabilang panig, tahimik lang ang grupo ni Ye Qing. Nakatayo silang 5, Ye Qing, Ye Ling, Wu Ming, Liu Xingran, at Zhou Tung, parang audience sa isang live-action na palabas. Si Zhou Tung naman ay paikot-ikot ang tingin, hawak ang dibdib na parang nagpapanik attack. Ligtas na ba? Safe ba talaga? Hindi ba sila babalik? Safe na ba? Sunod-sunod niyang tanong, parang sirang radyo. Sa sobrang kulit, napalingon sa kanya si Ye Qing. Sa malamig pero nakakatawang tono, dahan daw ang sumagot. Masyado sigurong nag-ingay yung kawawang ranger, kaya siya ang pinuntirya ng mga harpies. Nanahimik si Zhou Tung, kumurap ng 3 beses. At biglang napalunok. Sa tabi ni Zhou Tung, agad namang sumabat si Liu Xingran. Nakapulupot ang braso at kalmado pa rin sa gitna ng kaguluhan. Bagamat hindi ganun kalakas ang uri ng mga halimaw na yon, paliwanag niya, inuuna nila ang mga job holder na malakas ang boses mula sa himpapawid, mga mage, bard, mga kailangan pang magsalita para mag-cast ng spell. Para bang binagsakan ng langit si Zhou Tung. Nanlaki ang mata, halos manghina ang tuhod. Ibig sabihin, kalaban ko talaga ang mga harpies. Ako, bakit ako? Sa sobrang takot, napalapit siya kay Ye Qing, parang bata na naghahanap ng safe zone. Nagpatuloy si Liu Xingran, walang pakialam kung unti-unti nang namumutla si Zhou Tung. Madali rin silang makalusot sa linya ng depensa ng shield bearers. Kaya ang mga archer sa likod ng formation tiyak na delikado. Mabilis na napapikit si Zhou Tung, saka biglang tumahimik na parang nagdasal ng 1,000 panata. Hindi na ko magsasalita, hindi na ko hihinga ng malakas, hindi na ko gagalaw. Sunod-sunod niyang sabi habang pilit itinitikom ang bibig, halatang nanginginig sa takot. Sa kabilang panig, may isa namang lalaking naka-full witch attire, robe, pointed hat, patiwan, na biglang ngumiti nang makitang nagtatakbuhan ang mga harpies palayo. Aba, kita nyo, natakot sila sa atin. Ako siguro ang nakita nila. Hindi na niya natapos ang pagyayabang. Boom! Yumunig ang lupa ng parang may dambuhalang halimaw na damapo sa lupa. Nagpanik ang ilang miyembro, nagtakbuhan, napasigaw, may natapilok pa. Si Liu Xingran, nag-krus lang ng braso, hindi man lang kinabahan. Tumingin siya sa nagyayabang na lalaki, saka malamig na nagsalita. Hindi tayo ang dahilan kung bakit tumatakbo ang mga harpies, kundi dahil may mas malakas na kaaway na paparating. Sa sandaling iyon, parang sabay-sabay silang nilamag, at biglang natahimik ang buong paligid.